Isang magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Kaibigan, samahan niyo ako ngayong umaga dahil sasagutin natin ang katanungan na bakit mataas ang blood sugar natin sa umaga. No? Mga kaibigan, ang dahilan ay ang tinatawag nating Down syndrome phenomenon. No? So ito yung pagtaas ng ating blood sugar sa katawan, dala ng tinatawag na hormones na cortisol, no? Kung ang insulin ay hormones, ang cortisol din ay isang hormones, no? Or ito yung nagbibigay energy sa ating katawan sa umaga. Alam niyo mga kaibigan, kung babalikan natin ang kwento, noong unang panahon ang tao ay pagkagising sa umaga ay hindi kaagad makakapagsaing or hindi kaagad makakapagluto ng pagkain, no? So, ang sistema ng ating katawan nag-design ng energy, no, na magagamit ng tao noon, nung hindi pa convenient ang tao. Bago sila makakain, alas 10 na ng umaga. No? So, ngayon mga kaibigan, ang oras natin ay 7:50 ng umaga. No? Ipapakita ko lang sa inyo kung bakit mataas ang blood sugar paggising natin sa umaga. So, from 4 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga ay talagang yung ating blood sugar ay mataas, no? Dala ng tulad ng sabi ko kanina, noong araw naman ang tao ay hindi kaagad nakakapagluto ng pagkain sa almusal. So ang ginagawa noon ng mga mga sinaunang tao, pagkagising sa umaga, maghahunting pa lang yun, no? Wala pa namang refrigerator na paglalagyan nila ng kanilang mga stock na pagkain. So nag-design ang Panginoon sa sistema ng ating katawan na magkaroon ng reserve, no, or energy para sa umaga hanggang alas 10 makahanap pa ng pagkain. So ang ating katawan nagre-release ng cortisol, no, para maging energy siya. Ito ay parang glucose din ito, no, yung cortisol na yan. So pagkagising mo sa umaga, tataas ang glucose mo, tataas ang blood sugar mo dahil sa cortisol, no. So saka pa lang makakapagluto yan ng mga tao nung unang araw. Makakapagluto yan pag nakahuli na sila ng kanilang makakain, no, sa umaga na yon. Tapos magluluto sila, alas 10 ng umaga makakain, din maghahunting na naman, alas 6 na naman ng hapon yan makakapagluto. So noong araw mga kaibigan, 2 bisis lang kumakain ng tao. Walang merienda, no? Kaya kung ikaw ay diabetes na, hanggat maaari, huwag ka nang magmerienda. At kung kaya mo kumain ng alas 10 ng umaga at susundan ng alas 6 ng gabi, mas maganda. So, 2 bisis lang para yung ating pancreas nakakapagpahinga din sa pag-process, pag-release ng insulin. Dahil nga sa cortisol na to, napapanatili yung ating lakas, no? Kasi yung sugar, yun yung energy, yun yung lakas natin, yung glucose, no? Kaya importante na maintindihan mo kung bakit sa umaga ay mataas ang iyong blood sugar. So, kinakailangan umiwas ka talaga sa pagkain sa umaga. Hanggat maaari, tubig ka lang na may kunting asin, then mga bandang alas 9 o alas 10 saka ka lang mag-almusal, no? Pero mga kaibigan, ako ang ginagamit ko para mabawasan yung cortisol, umiinom po ako ng spirulina at saka ganoderma, no? So, minsan hinahaluan ko din ito ng barley, na ayan. Ito lahat ay mga superfood or siksik sa nutrients na kailangan lang natin sa katawan yung nutrients, hindi yung sobrang sarap ng kinakain natin. Pag diabetes ka na, bawal na sa yung masasarap. Ang kailangan ng katawan mo, nutrients, para mag-function lahat ng selula sa ating katawan, no? Kasi kapag puro sarap ang ibibigay mo sa ating katawan, yung selula natin ay talagang nababawasan, no? Pagpasok ng nutrients sa katawan. Kaya minsan, pag sobra ka na sa protein, sobrang sarap ng kinakain, mga karne, alam mo yung kidney mo ay nanghihina din yan, no? So, yung kidney natin, yun ang nagsasala ng dumi, ng dugo sa ating katawan. So, importante, may umiinom ka ng ganoderma para malilinis yung inyong dugo sa ating katawan. Ibig sabihin, yung hormones na nire-release ng ating adrenal glands, no, na nasa malapit sa kidney, ayun. Yun yung, hindi ako masyadong medical term, pero yun ang pagkakaintindi ko. Yung hormones na yan ay nire-release yan ng adrenal glands doon banda sa taas ng ating kidney, no. So, pag medyo sobra ka sa pagkain ng masasarap, mga processed food, mga refined carbohydrates, apektado ang inyong dugo, ang inyong kidney, no? Dahil siyempre yung nutrients ay sasama sa dugo
At lahat ng ating mga dumi na toxic sa katawan ay nire-release or sinasala naman ang ating kidney. So kung may problema lang yung kidney mga kaibigan, ay talagang minsan napapansin mo ay namamanas ka na at unti-unti na lumalaki ang inyong namamaga ang inyong mga paa, katawan, no? Or marami ng inflammation sa ating katawan, yung marami ng masasakit na nararamdaman natin dahil nga nandoon yung dumi ng ating dugo na hindi nalilinis ng kidney dahil sa sobrang pagkain mo ng mga masasarap na pagkain. Kaya kaibigan, pag ikaw diabetes, lahat ng masasarap ilimit mo na lang. Hindi ka naman pinagbabawalan, patikim-tikim na lang, no? So kung kakain ka, kung hindi mo maiwasan kumain sa umaga, kumain ka pero konti lang. Huwag yung talagang ibibreak mo yung fasting mo ng talagang sabi nila, pag kumain ka daw sa umaga, parang hari, no? Hindi po. Dapat ang kain mo sa agahan ay nasa bandang alas 10 na ng umaga. Kung ikaw ay diabetes na. Pero kung hindi ka pa naman diabetes, wala tayong problema dyan. Pero kung ikaw ay mataas ng blood sugar, at patutunayan natin ngayon, isusukatin ko ngayon ang aking blood sugar. So titingnan natin kung kagabi wala na po akong kain ng carbohydrates, no? Gulay lang ang kinain ko kagabi at wala po akong carbohydrates kasi nga alam ko pagka kumain ako ng carbohydrates, mas lalong mataas ang aking blood sugar sa umaga. So ngayon mga kaibigan, titingnan natin kung ilan ang aking blood sugar na wala akong carb na kinain kagabi, no? So ito na po. Samahan niyo ako dahil susukatin ko ang aking blood sugar ngayon para malaman natin mga kaibigan kung ilan ang blood sugar ko nang wala pang almusal sa umaga, no? Ayan. So ito ang ating blood sugar ngayong umaga mga kaibigan. Wala pang kain yan mga kaibigan ha. So dapat mababa yan dahil wala akong kain kagabi ng carbohydrates. Ayan. So 147 mg per deciliter mga kaibigan. Yun ang ating blood sugar ngayong umaga. Wala pang kain, wala pang almusal, no? So dapat ilang oras na simula alas 6 kagabi hanggang ngayong alas 8 ng umaga o 7:30 ay nasa 13.5 hours na. So dapat ay mababa na talaga ang aking blood sugar kung walang cortisol na hormones na nirelease ang ating katawan, no? So napaka-importante mga kaibigan ng maintindihan natin ang sitwasyon ng ating blood sugar. Again, yung hormones na insulin, yun yung nagre-regulate ng blood sugar. Yung cortisol, yun naman yung glucose na kailangan ng katawan natin hanggat hindi pa tayo nakakakain, no, ng almusal. Kaya nga, napakaswerte talaga, napakaganda ng design. Dahil kahit magising ka ng alas 8, alas 9, kahit kumain ka ng alas 10, hindi masasaktan ang inyong energy, no? Ang inyong lakas. Dahil nga, nandun yung tinatawag na cortisol, no? Yung cortisol, mga kaibigan, ito yung hormones na nagpapagising sa iyo sa umaga. Ayan, no? So, intindihin lang po natin at maunawaan natin yung sistema natin. Sinisigurado ko sa iyo, iwasan mo lang ang carbohydrates, mababawasan talaga ang inyong blood sugar, mababalik sa normal. Ayan, so, bago tayo magpatuloy, pa-shoutout muna kay Engineer Benjamin Buok and wife Marianita Buok, no? Shoutout sa iyo, Engineer. Salamat sa iyong patuloy na suporta sa ating channel, okay? So, itutuloy natin ang kwentuhan natin mga kaibigan. Para, kung ikaw ay sobrang ng taas ng blood sugar mo, alam nyo, hindi mo lang napapansin dahil wala kang masyadong nararamdaman. Okay ka lang naman sa 350. Okay ka lang naman sa 400, hindi pa masyadong nararamdaman dahil wala ka pang komplikasyon. Okay ka lang sa 150, okay ka lang sa 200. Pero kaibigan, tandaan mo na kapag lumampas na sa 126 mg per deciliter or 6.4 ang inyong blood sugar, nag-uumpisa ng lumapot ang inyong dugo. Pag lumapot na ang inyong dugo mga kaibigan dahil sa sobrang taas na ng inyong glucose, nag-uumpisa na rin mahirapan mag-pump ng doble ang inyong puso, no? So, kasabay na yon, pagtaas ng blood sugar mo, tataas na rin ang inyong blood pressure, no? So, itong nangyayari sa ating katawan ay sabay-sabay yon. Kaya, pag ikaw ay diabetes, malamang sa malamang, mataas din ang inyong blood pressure or high blood pressure, okay? Dahil nga sa siyempre malapot ang dugo, doble ang kayod ng inyong puso.
Pag doble ang kayod ng puso mo, tulad sa akin, ako ay mayroong tinatawag na severe aortic stenosis. So, hindi pa ako talaga pwede tumaas ang aking blood sugar. Dahil pag tumaas ang aking blood sugar, triple na ang kayod ng aking puso, magkukuha ng dugo, mag-release ng dugo. So, maiipon siya sa ugat. At saka, pag maipon siya sa ugat, dahil nga, mabilis na ang pump ng inyong puso, maaaring pumutok ang inyong ugat, no? Aneurysm. Or, maaaring masubrahan ang trabaho ng puso mo at hindi naggumana. Dahil, bilis na yan eh. Nagtitriple na eh. Pag malapot ng dugo mo, doble ang kayod, triple. Pagka hindi na niya kinaya, talagang marami nang nangyari, no? Na mga blood ng mga high diabetes na bigla na lang tumigil ang pagtibok ng puso. Dahil nga sa, hindi naman ako doktor, pero sa obserbasyon ko, pag malapot talagang dugo mo, ako pagka tumataas ang blood sugar ko, yung puso ko talagang nararamdaman ko masakit na mabilis ang pitik, no? Dahil nga sa siyempre, kumakayod siya para maipump niya yung dugo, ma-release niya sa mga ugat natin. Kaya nagduduble siya dahil nga sa lapot. Siyempre, pagka malapot ang dugo, mahirap yon magdaloy. So, iduduble niya ang kanyang trabaho, no? Kaya hanggat maaari mga kaibigan, i-control nyo ang inyong blood sugar sa pamamagitan ng pag-iwas ng pagkain ng refined carbohydrates at saka mantika. Yung dalawa na yon, yung sigurado ako, pagka ginawa nyo yan, mababawasan ang inyong blood sugar. Okay? So maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at huwag nyo rin kalilimutan i-share at i-subscribe ang ating channel para makapagbigay pa tayo ng information sa lahat ng ating mga ka-diabetes. Okay? Maraming salamat.